Sinailalim sa state of calamity ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro dahil sa nararanasang tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Pinangangambahan ding magkaroon ng water shortage sa ilang mga lugar sa Ilocos. Live mula sa Lawag City sa Ilocos Norte, may report si Von Aquino. Von? Jessica, apektado na rin ng tagtuyot ang isa sa mga water sources ng Lawag City at siyam na munisipalidad ng Ilocos Norte. At ang mga apektadong residente naman ay kanya-kanya ng ipon ng tubig. Isa ang balong ito ng Ilocos Norte Water District sa bayan ng Bacara sa mga pinagkukunan ng tubig ng bayan, Lawag City at 8 munisipalidad sa lalawigan. Pero ngayon, apektado na rin ito ng nararanasang tagtuyot kaya bumaba ang supply ng tubig mula rito. Nararamdaman na pero hindi pa, awa ng Diyos, hindi pa naman masyadong critical. Bumaba yung yield ng well natin. Yung dating production ng well natin, bumaba siya. Hindi na katulad ng dati. Sa Metro Barangay La Paz, Lawag City, kailangan pang gumamit ng water pump ng mga residente para lang magkatubig. Pag umaga, wala kami makakuha. Tapos pag tanghali, meron na po. Tapos hihina po yan ulit? Hihina ulit. Pag gabi na wala nang lalabas sa gripo namin. Pag umaga na, malakas naman. Pero pag minsan humihina kasi. Para mapunuan ang mababang supply ng tubig, naghukay na ng mga bagong balon ng Ilocos Norte Water District sa Barangay 29 sa Lawag. Ayon sa Provincial Agriculture Office, minimal pa naman ang epekto ng tagtuyot na nararanasan ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. At dahil may sinusunod silang cropping pattern at system, inaasahan nilang magiging sapat naman ang mga aanihin nilang palay, mais at gulay na maibebenta nila sa merkado. Alam na ng mga farmers yung cropping pattern. Ibig sabihin nun, alam na nila yung dapat na magtanim at hindi na magtatanim. So mararamdaman talaga ang pinakamatinding epekto tong El Nino sa buwan ng Abril at saka Mayo. Isa ang tagtuyot sa mga epekto ng El Nino na nararanasan ngayon sa Ilocos Norte at iba pang probinsya sa Mindanao. Noong taong 2015 at 2016, kabilang din ang Ilocos Norte sa mga probinsyang naapektuhan ng El Nino. Batay sa datos ng NEDA, umabot sa halos 19 na milyong piso ang pinsala sa produksyon ng palay at lagpas 1,000 magsasaka ang apektado sa probinsya. Ramdam din ang epekto ng mainit na panahon sa Occidental Mindoro. Isinailalim sa state of calamity ang Barangay Central at San Agustin dahil sa labis na pagkatuyo ng mga taniman doon. Ayon sa mga magsasaka, noong nakaraang taon pa huling umulan sa lugar at simula noong Oktubre ay wala ng sapat na tubig sa mga irigasyon. Ang Busuanga River na pwede raw sanang pagkunan ng tubig natutuyo na rin. Ayon sa Pag-asa, may dry spell na nararanasan sa probinsya. Hiniling naman ng mga tauhan ng Municipal Agricultural Office na magsagawa ng cloud seeding para makalikha ng artipisyal na ulan. Jessica, may El Nino man o wala, pinapayuhan pa rin ng mga otoridad ang mga residente na magtipid ng tubig. Jessica? Von, alam mo, tama yung sinabi nung na-interview mo na alam na ng mga magsasaka dapat yung kung anong mga itatanim nila. Kasi kumbaga, they have enough practice Sapat na yung kanilang mga practice from past episodes ng drought o El Nino. Ang problema lang this year, huli na nung nalaman ng publiko na may El Nino. Ang second crop, kung hindi ako nagkakamali, mga September, October, nagtanim na yan ng panibagong cropping season, yung mga magsasaka So, kung yung iba nagtanim na ng palay, mais, tabako, inaasahan nila na mag-aani sila this May. Kaso, ngayon pa lang, Marso pa lang, tuyong-tuyo na yung kanilang mga tubigan, yung kanilang mga balon. Kumbaga, kahit alam na nila yung pattern, hindi naman nila alam, late na nalaman na itanim na nila yung kanilang mga punla by the time nasabi na may El Nino, na may drought. So it's too late. So I think ang kailangan ngayon is assistance para sa mga magsasaka. Kasi naitanim na nila yung kanilang mga palay, tabako, mais, etc. Yes, Jessica, at tayo nga doon sa Agriculture Office ay mas kakaunting ulan nga yung naranasan nila simula pa noong November at yung rainy season na inaasahan nila mas maikli na rin
ngayong taon yung kanilang inaasahan. At meron naman din talagang mga assistance na binibigay yung pamahalaan ng Ilocos Norte. At isa na dyan, yung pamimigay ng binhi, lalong-lalo na doon sa mga farmers na mamamatayan ng tanim ngayon ngang tagtuyot. Jessica? Okay, so papaano yan? Ano yung, kasi alam ko, pahirapan yung may ginagawa kasi sila sa mga bukid na gumagawa sila ng well, no? Deep well. Yun yung pinagkukunan nila ng tubig. Kung walang irrigation, kung walang ibang water source. Kaso yung pagbabaon nila ng deep well, madalas wala na halos lumalabas na tubig kasi nagda-dry up na nga lahat. Ano ang nakikitang maaring tulong na maibigay ng Department of Agriculture sa mga ganong sitwasyon, Von? Doon sa mga rain-fed areas na napuntahan natin, Jessica, gumawa ng paraan yung munisipalidad ng Solsona, no? Naglalagay sila ngayon ng mga solar-powered na water pumps at gumagawa sila ng kanal patungo doon sa mga taniman na hindi nga na walang irigasyon o yung mga rain-fed, Jessica. At yan na mga programa na yan ng Solsona ay ginagawa nila doon sa iba't ibang mga barangay, lalong-lalo na doon sa maraming rain-fed na mga areas. Jessica? Ang mahirap sa last year, no, yung mga bagyo, sobrang lakas, no, especially north, no, maraming nasirang crops. Ngayon naman extreme, no, tuyo. So parang apektado ang ani for this May, no? Von, kung hindi ako nagkakamali, April, May, nag-aani na yung mga magsasaka. Sa malamang, given this situation, bababa ang production, output. Yes, Jessica, evident naman yan dun sa pag-iikot natin dito, no? Dahil yun nga mga nakita natin na maisan, ano? Dahil nga sa tagtuyot, nababawasan yung mga butil na inaani nila mula doon sa mga mais na apektado nga ng tagtuyot. Pero ang sinasabi naman ng Agriculture Office sa atin, sa tingin nila ay hindi talaga maapektuhan ng ganun kalaki yung production nila ng mga gulay at ng mga crops dito sa Ilocos Norte. Okay. Jessica? In the meantime, maraming salamat sa iyo, Von Aquino.